Natigilan ako sa pagnguya dahil sa tanong ni Lola Fernan. Nagkatinginan kami ni Alvin. Umilis naman ang tibok ng puso ko. Well, Lo, sa ngayon wala pa. Hindi naman po kami nagmamadali lalo na't nag-aaral pa si Danica. Sagot ni Alvin at ngumiti sa akin. Ngumiti din ako sa kanya. Pero ako, madaling-madali na. Aba, sabik na ako makahawak ng bata Pero naiintindihan ko naman kung wala pa. Hindi nga naman minamadali ang pagkakaroon ng anak. Pero hayaan niyo po, Lo, Fernan. Kapag meron, agad ko kayong babalitaan. Malay niyo bigla, buntis na pala ako. Nakangiting sabi ko. Talaga iha? Aba, gusto ko yan. Sana nga as soon as possible. Tumingin ako kay Alvin. Nakatingin din siya sa akin at bahagya pang nakangisi pero wala naman siyang sinabi. Basta ako, gusto ko nang mabuntis. Gusto ko na magka-baby na kami ni Alvin. Okay lang naman na mabuntis ako ngayong taon. Pagka-graduate ko ng senior high, natigilan ako sa panguya dahil sa tanong ni Lola Fernan. Nagkatinginan kami ni Alvin. Bumilis naman ang tibok ng puso ko. Well, Lo, sa ngayon wala pa. Di naman po kami nagmamadali lalo na't nag-aaral pa si Danica. Sagot ni Alvin at ngumiti sa akin. Ngumiti din ako sa kanya. Pero ako, madaling-madali na. Aba, sabik na ako makahawak ng bata. Pero naintindihan ko naman kung wala pa. Hindi nga naman minamadali ang pagkakaroon ng anak. Pero hayaan niyo po, Lo Fernan. Kapag meron, agad ko kayong babalitaan. Malay niyo, bigla, buntis na pala ako. Nakangiting sabi ko. Talaga iha? Aba, gusto ko yan. Sana nga as soon as possible. Tumingin ako kay Alvin. Nakatingin din siya sa akin at bahagya pang nakangisi pero wala naman siyang sinabi. Basta ako, gusto ko nang mabuntis. Gusto ko na magka-baby na kami ni Alvin. Okay lang naman na mabuntis ako ngayong taon. Pagka-graduate ko ng senior high ay hindi muna ako magka-college kung sakaling mabuntis ako. Baby? Tumingala ako kay Alvin. Nakaunan ako sa dibdib niya. Kasalukuyan kami ngayon nakahiga sa kama at nanonood ng paborito niyang movie. Tumingin siya sa akin at kinalabit ang ilong ko. Bakit mo sinabi kay Lolo na baka bigla mabuntis ka? Gusto mo na bang mabuntis? Gusto mo na magka-baby tayo? Saglit akong di nakaimik at nakatingin lang sa kanya. Mataman lang siyang nakatingin sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Ayaw mo ba? Tanong ko rin. Ikaw ang tinatanong ko, Danica. Gusto mo na ba? Sumeryos ang kanyang muka. Kagat-labing tumango naman ako. Sigurado ka? Oo, Alvin. Gusto ko na magka-baby na tayo. Dapat lang naman, di ba? Ilang buwan na tayong kasal. Bakit ayaw mo pa ba? Nag-aalala ako bigla na baka ayaw pa niya. Ayokong mainis siya sa akin. Ngumiti siya at tinampian ako ng halik sa noo. Of course, gusto ko, baby. Gustong gusto. Nag-aalala lang ako kasi sa'yo. Baka hindi ka pa ready. Ayoko namang pilitin ka. Handa ako maghintay. May sumipang tuwa sa puso ko. Bumangon ako. Ready na ako, Alvin. Sigurado matutuwa si Lolo Fernan dahil magkakaupo na siya sa tuhod. Sa tatay matutuwa din yun panigurado. Kumagat-labi siya at kinabig ang katawan ko. Alright, ang opla natin ngayon ay mabuntis ka. Napatili ako nang ihiga niya ako. Bigla sa kama, sabay dagan sa akin at siil ng mariing halik. Yari na naman ang beauty ko ngayong gabi. Pero kaya lang, ginusto ko naman ito at masasarapan naman ako. Kinabukasan pagkagaling sa school ay naabutan ko ang ilang mga kalalakihan na nagkakabit ng mga security cameras sa paligid ng bahay. Talagang tinutuon ni Alvin ang sinabi niya. Baby, ikaw muna ang pumasok sa loob. Utos sa akin ni Alvin. Okay, gusto mo bang dalhan kita ng merienda dito? Alo ko. Sila Ophelia na lang ang pagdalhin mo dito. Ngumuso ko. Bakit hindi na lang ako? Mariin naglapat ang labi niya. Sundin mo na lang ako, baby. Oo na po. Tiningnan ko mga lalaki nagkakabit ng security camera. Huling-huli kong mga nakatingin sila lahat sa akin pero agad din silang nagsiiwas nang tumikim si Alvin. Nagets ko na kung bakit ayaw niya akong pagdali ng merienda. Ay, may pagkasilos at possessive din palang gwapong asawa ko. Nangingiting tumalikod na ako at tumungo sa kusina. Naabutan ko sa Ate Ophelia at Ate Elena na gumagawa na rin pala ng merienda. Sinabihan ko na rin sila pero napansin kong wala si Manang Salve. Karaniwan kasi, kapag may tao ay nandito siya sa kusina at nagmamando sa dalawa. Nasaan si Manang Salve? Tanong ko sa dalawa. Umuwi saglit sa kanila, may emergency. Sagot ni Ate Elena. Kumunot ang noo ko. Emergency? Bakit? Ano nangyari? Naaksidente yung anak niya. Kawawa nga eh. Ani Ate Ophelia.
Ganun ba? Kamusta ng anak niya? May balita na ba? Kahit malamig ang pakikitungo sa akin naman ng Salve, ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon. Ayun, okay na naman na daw ang anak niya pero nangangailangan siya ng malaking halaga para sa bayarin sa ospital. Pero hindi na po problemahin yun ni Manang dahil tutulungan naman siya ni Boss Alvin. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mabuti naman pala at ligtas ang anak ni Manang Salve at tutulungan pa siya ni Alvin. Sa mga lumipas na mga araw ay naging busy si Alvin dahil sa kabi-kabila ang project ng kumpanya nila. Minsan out of town pa siya. Naintindihan ko naman iyon kaya kumuha siya ng driver at 2 bodyguard para tagahatid ko at sundo sa school. Pero ang hindi lang minsan, okay sa akin, ay yung magkasama sila minsan ni Rowena para sa project. Nagsiselos ako pero hindi ko ipinapahalata kay Alvin dahil ayokong mainis siya sa akin. Kapag matagal siyang wala sa bahay, pumupunta ako kay tatay. Kaya ngayong araw ng linggo, hindi umuwi si Alvin dahil nasa Cebu siya ngayon at sa Miyerkules pa makakauwi pero tumatawag naman siya kagabi at nagpaalam naman ako na pupunta kay tatay. Oh anak, tikman mo to. Inuumang sa akin ni tatay ang sandok na may lamang sarsa ng kalderetang baka. Tinikman ko naman iyon. Tama lang ang timpla tay. Masarap. Tumatangong sabi ko. Dabas talaga magluto si tatay. Sayang nga at kay nanay ako nagmana na hindi marunong magluto. Luto na to. Kakain ka na ba? Yaya sa akin ni tatay. Pinatay na niya ang kalan. Opo naman tay. Kaya nga ako nagpunta dito dahil miss ko na ang luto nyo. Umupo na ako sa upuan. Sus, nambola ka pa anak. Ang sabihin mo, nagpunta ka dito dahil namimiss mo na ang asawa mo. Natatuwang buyo sa akin ni tatay. Napanguso naman ako. Well, totoo naman yung sinabi niya. Totoo ang sinabi ko, no? Tumango na lang ako. Pero namiss ko rin kayo tayo, syempre. Natatawang naiiling naman si tatay habang pinagsasandok niya ako ng pagkain. Kapag nandito ako sa bahay ay asikasong-asikaso niya ako. Ramdam ko ang pagkamiss niya sa akin. Heto nga't pinagluto niya ako ng paborito kong luto niya na kalderetang baka. Kailan bang uwi niya? Tanong ni tatay. Inilapag na niya sa mesa ang isang bandehadong kanin at ulam. Sa Miyerkules po, tay. Oh, ilang araw na lang pala. Huwag ka nang malungkot, anak. Di po ako malungkot, tay. Nakangusong sabi ko. Sus, nag-deny pa. Halata naman sa mukha mong malungkot ka. Madalas naman yata siya tumatawag sa'yo. Opo naman, tay. Gabi-gabi po bago kami matulog. Magkatawagan kami. Sa umaga din pagising. Oh, yun naman pala Pero nalulungkot pa rin po ako tay kasi sanay na po ako kasama siya sa pagtulog at pagising sa umaga. Siyang una ko nakikita. Ngumiti sa tatay. Mahal na mahal mo nga talaga siya. Opo tay, kaya nagsiselos ako kay Rowena. Agad kong nakagat ang labi ko. Shit, ba't ko nasabi yun kay tatay? Umupo na si tatay sa harap ko at kunot-tong tumingin sa akin. Bakit ka naman nagsiselos kay Ma'am Rowena anak? Ngumuso ako. Nasabi ko na di tutuloy ko na. Kasi po tayo syempre, mag-ex sila. Minsan magkasama pa sila dahil sa project ng kumpanya. Sabi ko habang nagsasandok ng kanin. Naintindihan ko anak. Nakikita ko nga rin sila minsan sa site na magkasama. Pero wala naman silang ginagawang kakaiba. Pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa project at saka isa pa anak. May tiwala naman ako kay Alvin. May isang salita iyon. Hindi yun gagawa ng bagay na labag sa mata ng Diyos kaya magtiwala ka rin sa kanya. Mahal ka rin ni Alvin. Napangiti na ako sa sinabi ni tatay. Ramdam ko namang mahal ako ni Alvin kahit hindi niya sinasabi. Lahat ginagawa niya para sa akin. Halos paulanan niya ako ng kung ano-anong regalo. Halos hindi rin niya ako padapuan sa lamok. Kain na tayo anak. Mamaya na yung pagsasentamiento mo sa pagsinta mong pururot sa asawa mo. Lalamig na ang pagkain. Ani tatay. Tatay naman, ang dugyot. Pagsintang pururot talaga. Natawa na lang si tatay at nilagyan ako ng ulam sa plato. Magana kaming kumain ni tatay. Inaya din namin kumain sa Mangkaryo, ang driver na kinuha ni Alvin. Siyempre may kwentuhan at asaran. Ganito naman lagi si tatay kapag umuwi ako dito sa bahay. Chinat ko si Sarah at pinapunta dito sa bahay. Sinabi ko may pagkain para agad siyang pumunta pero mamaya pa daw siya pupunta dahil naglalaba pa siya ng uniform niya.
Pagkatapos namin kumain ay lumabas saglit si tatay dahil tinawag ng isa niyang kumpare. Mukhang nagyayayatang uminom. Ako naman ay naghugas ng mga pinagkainan namin. Nagpunas ako ng kamay. Pagkatapos maghugas, si tatay hindi pa nakakabalik. Mukhang napahaba ang usapan nila ng kumpare niya. Heto nga't dinig na dinig ko dito sa kusina ang lakas ng tawa niya. Dinampot ko na lang ang cellphone ko. Napangiti ako nang makitang may 2 reply si Alvin sa text ko kanina. Kakain na daw siya at namimiss na daw niya ako. Nareplyan ko din siyang namimiss ko na rin siya. Napatingin ako sa cellphone ni tatay na nakapatong sa mesa nang umilaw ito. May pumasok na text. Sa kuryosidad ko ay nilapitan ko ito dahil baka importante. Dinampot ko ang cellphone ni tatay at namilog ang mata ko nang makita ang pangalan. Linda. Linda, ang nakasave na pangalan. Kumain ako. Kumain ka na rin at huwag ka magpapagutom. Si Nurse Linda ba to? Textmate sila na tatay? Kailan pa? Sakto naman pumasok si tatay ng kusina. Nandito lang pala ang cellphone ko. Kanina ko pa hinahanap. May nag-text ba anak? Tanong ni tatay. Opo tay, Linda po ang pangalan. Natigilan si tatay at biglang nag-iwas ng tingin. Alanganin din siyang umiti. Akin na yung cellphone ko anak. Inabot ko naman sa kanyang cellphone niya. Kinuha naman niya iyon at tinignan ang cellphone. Pasimple naman ako sumilip. Binuksan niyang message nun Linda. Napansin ko ang pinipigil niyang ngiti. Tay, sino yung Linda? Si Nurse Linda ba yan? Tanong ko. Tumingin sa akin si tatay at napakamot sa ulo. Oo anak. Kumibuhat ang labi ko. Sabi na mukhang taxmate kayo tay Panunukso ko. Naku, hindi anak. Nagkakamustahan lang kami. Kailan pa kayo nagpalitan ng number? Nung nasa ospital pa kayo? Hindi. Nung unang check-up ko. Tumangutang ako. Naliligawan mo siya, tay? Namilog ang mata ni tatay at umiling-iling. Naku, hindi anak. Magkaibigan lang kami ni Linda. Oo nga. Natatawang sabi pa ni tatay. Pero nagkikita na kayo sa labas? Oo, minsan. Ay, mabilis naman palang tatay ko. Humahagik-hik ako. Ikaw talaga anak, magkaibigan lang kami ni Linda. Ngumuso ako. Yun totoo tay. Gusto niyo po ba si Nurse Linda? Wala naman pong masama kung magustuhan niyo siya. Maliban na lang kung may asawa siya. Wala siyang asawa. Single mother siya at may isa siyang anak na mas bata sa'yo. At oo, aminin ko. Gusto ko si Linda. Napakamot pa sa ulo si tatay. Yun naman pala di, suwakto kayo. Si tatay, nagbibinata. Panunukso ko kay tatay na nangingiti na. Ayos lang ba talaga sa'yo anak na may magustuhan ako ibang babae? Para nag-aalangan pang tanong ni tatay. Opo naman tay. Matagal na kayong single at magsasampung taon na rin patay si nanay. Deserve nyo rin namang sumaya sa piling ng babaeng nagpapasaya sa inyo. Saka ayos lang po sa akin na mag-asawa ulit kayo para hindi na kayo mag-isa at may makakasama na kayo sa buhay. Nakangiting sabi ko. Salamat anak pero hindi naman kami nagmamadali ni Linda. Kinikilala muna namin ang isa't isa. Maganda nga yan tay pero huwag niyong tagalan ng getting to know each other niyo dahil baka makakita yun ng iba. Ikaw talaga anak, napakapilya mo. Igagaya mo pa ako sa'yo. At least tay, nakuha ko ang lalaking gusto ko. Kaya kayo tay, gayahin niyo ako. At talagang pinayuhan mo pa ako. Nagtawanan na lang kaming dalawa ni tatay. Kaya pala iba ang glow ni tatay ngayon dahil pumapag-ibig siya. Ay, ang pagmamahal nga naman. Walang pinipiling edad pero masayang masaya ako para kay tatay. 3:00 ng hapon ay dumating si Sarah sa bahay at wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magtsikahan. Pinag-usapan namin ang nalalapit namin pagtatapos ng senior high school. 1 buwan na lang iyon. Pinag-usapan din namin ang kursong kukunin namin sa kolehiyo. 3 kurso ang pinagpipilian ko sa ngayon. Pagpasok ko sa bahay ay dinig na dinig ko ang mga tawanan nila Manang Salve at nila Ate Ophelia at Ate Elena sa kusina. Napakunot-no ako nang marinig ko pa ang boses ni Rowena. Dumiretso ako sa kusina at kumpirmadong nandito si Rowena at nakikipagtawanan kina Manang Salve habang kumakain sila ng pizza na malamang ay dala ni Rowena. Napatigil sila sa kanilang tawanan nang makita ako. Ay, Ma'am Danica, dumating na pala kayo.
Bati sa akin ni Ate Ophelia. Ngumiti naman ako sa kanya. Ngumiti din sa akin sa Ate Elena. Si Manang Salve ay tipid lang ng ngumiti at si Rowena naman ay plastic na ngumiti. Hey Danica, may dala akong pizza. Gusto mo? Alok sa akin na Rowena. Salamat pero kakamerienda ko lang. Tanggi ko. Nagkipit balikat lang si Rowena at Martin kumagat ng pizza. Hindi ko nalang pinansin at dumiretso ako sa ref para kumuha ng tubig. Pero pagbukas ko ng pinto ng ref, ay napatili ako ng may nahulog na Tupperware. Agad ko naman yung dinampot. Mabuti na lang at hindi nabuksan at natapon ng laman. Sus, Mariosep ka naman iha. Di ka nag-iingat sa pagbukas. Kahit kailan talaga napakagaslow mong kumilos. Sermon sa akin ni Manang Salve at kinuha sa akin ng Tupperware. Napaawang naman ang labi ko. Bakit parang kasalanan ko po, Manang? Hindi ko napigilang itanong. Abay, sino pa ba may kasalanan? Ikaw ang nagbukas ng ref? Nakaramdam ako ng inis. Heto na naman si Manang Salve. Ako na naman ang nakikita. Sino po ba kasi nagsiksik ng Tupperware na yan sa loob ng ref na punong-puno na ng laman? Halata namang hindi na kasya, pinagsiksikan pa. Kaya talagang mauhulog po yan kapag binuksan ng ref. Umawang ang labi ni Manang Salve. Halatang hindi inaasahan ang pangangatwiran ko sa kanya. Pati nga sa Ate Ophelia at Ate Elena ay nakaawang din ang labi. O ba't kita mo tong batang to? Napakagaling sumagot. Nangangatwiran lang po ako, Manang. Parang pinapalabas niyo po kasi na kasalanan ko ang pagkalaglag ng Tupperware na yan. Kasalanan mo naman talaga dahil ikaw ang nagbukas ng ref. Magaslaw ka naman talagang kumilos. Noong una, muntik mo nang masunog itong kusina dahil nagmamagaling kang magluto. Dahil sa kagustuhan mong mangialam dito sa kusina, nakailang basag ka na ng pinggan at baso. Tapos ngayon naman, nalaglag ang Tupperware na may lamang marinated na liempo. Eh kung natapon ito, di sayang lang. Palibhasa kasi hindi ikaw gumagastos. Nagpanting na ang tenga ko sa mga sinabi ni Manang Salve. Teka lang po, Manang ah. Mawalang galang na po. Pero kung makaasta din naman po kayo, parang kayo din ang gumagastos. Ipapaalala ko lang din po sa inyo na asawa ko po ang amo nyo. Pinagdiinan ko ang salitang amo. Napasinghap si Manang Salve at namilog ang mata. Halatang hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Hey, don't talk to Manang Salve like that. Sita naman sa akin ni Rowena at lumapit siya kay Manang Salve. Umikot naman ang mata ko. Wala akong sinasabi masama, nangangatwiran lang ako. Mahinahon lang nasabi ko kahit na ba parang sasabog na ang dibdib ko sa sama ng loob. Tiningnan ko si Manang Salve na parang may iyak na. Hinaplos-aplos pa siya ni Rowena sa likod. Bastos kang bata ka. Ikaw lang ang sumagot-sagot sa akin ng ganyan. Isusumbong talaga kita kay Alvin. Di isumbong niyo po. Gusto niyo samahan ko pa kayo. Sabi ko at kumuha ng isang bote ng mineral water sa rep at nilampasan sila ng mga nakaawang na ang mga bibig. Diretso lang ako sa kusina. Kita mo yung batang yun, Rowena? Sabi na may tinatagong kabalditahan. Kala ko pa naman mabait. Kasalanan niyo naman po kasi, Manang. Dinig kong sabi ni Ate Ophelia. Aba, at ako pa ang may kasalanan? Totoo naman po. Sinabi ko naman kasi sa inyo kanina na malalaglag yung Tupperware kapag binuksan ng ref. Di nga ako nagkamali tapos sinisin niyo pa si Danica. Nakakararating lang. At kung ano pa sinabi niyo. Saan naman ni Ate Elena? Sige. Kampihan niyo malditang iyon kaya lumalak ang ulo. Feeling reyna sa bahay na ito. Hindi naman po maldita si Danica, Manang. Mabait po siya. Sadyang hindi niyo lang siya trip. Ewan ko sa inyo. Nadadala lang kayo sa pambobola ng batang iyon. Basta ako, hindi niya mabobola dahil nakita ko ang tunay niya ugali. Palibhasa, maharot. Hinarot lang niya sa Alvin kaya siya pinakasalan. Mga agaw ng nobyo. Hoy, Manang. Grabe na kayo. Kontempreno naman. Asawa pa rin siya ni Sir Alvin. Hindi pa nakakalayo si Danica. Chuck, naririnig kayo nun. Di marinig niya. Wala akong pakialam. Nagsasabi lang ako ng totoo. Basta pagdating ni Alvin, isusumbong ko ang kamalditahan niya sa akin. Ewan ko lang kung hindi maputol ang sungay niya. Pumikit ako ng mariin at malalim na humugot ng hininga. Ikinuyom ko na lang ang kamao at malaki ang hakbang na umakyat ng hagdan. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang sabihin ni Manang Salve. Kung ayaw niya sa akin na dihuwag, basta ako, ginawa ko na ang lahat para pakasamahan siya. Ni minsan hindi ko siya pinakitaan ng pangit. Mataman ako nakatingin sa screen ng cellphone ko habang sunod-sunod naman ang subo ko ng chichirya. Imbes na magmukmuk sa kwarto dahil sa sama ng loob, ay dito na lang ako sa porch tumambay.
Masarap pa ang simoy ng hangin na umiihip sa akin. Baka sakaling tangayin na sama ng loob ko. Bina-background check ko ang university na papasukan ko sa college. Matagal na pala ang university na ito at kauna-unahan dito sa buong probinsya. Marami na nag-aaral na mga kilalang politiko dito at mga kilalang tao dito sa probinsya. Dito din nag-aral si Alvin at ang mga kaibigan niya pati si Rowena. Mukhang balak mo mag-aral sa Universidad de San Mateo Natigilan ako sa panguya at sinulyapan si Rowena na bigla na lang sumulpot at nakatingin sa cellphone ko. Oo nga pala, hindi ko pa pala natetext sa Alvin para sabihin nandito siya. Itinuloy ko na lang ang pagbabasa ko at hindi pinansin si Rowena. Wala naman tao sa paligid kaya hindi ko kailangan makipagplastikan ngayon sa kanya. You know what? Diyan kami nag-college ni Alvin. Sikat na sikat kami noon at lagi kaming ipinagpapareha dahil bagay na bagay daw kami. College pa lang kami naliligaw na sa akin sa Alvin. Patay na patay siya sa akin noon at lagi akong hinahabol-habol. Pero hindi ko siya pinapansin dahil busy ako sa pag-aaral ko. Hanggang sa graduate na kami. Nagkaroon na ng career ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Hanggang isang araw, naramdaman kong gusto ko na rin siya kaya sinagot ko na siya. Okay naman ang lahat sa amin. Kaya din kami ng normal na magkarelasyon. Away, bati, maghihiwalay at magbabalikan. Until dumating ka. Hindi ako nagbigay ng komento sa kwento niya at umaktong parang walang naririnig. Tuloy lang ako sa pagbabasa sa cellphone ko at pagsubo ng chicharia. Pero sa loob ko tila pumipitik at pinipitik ng lastiko ang puso ko. Umupo si Rowena sa single couch, nakaharap ko. Dumikwatro siya at may insultong ngiti sa labi. Alam mo, dapat may good manners and right conduct ka kung gusto mo mag-aral sa university na iyan. Bawal kasi dyan ang may hindi magandang pag-uugali. Hindi ko pa rin siya kinibo. Hahayaan ko na lang mamanis ang laway niya at kusa na siya lumayas. Wala naman akong pakaalam sa opinyon niya. Kwento niya yan Bahagya siyang tumawa. Tamang ang sabi naman ng Salve. Maldita ka nga. Hindi ko napigilang iikot ang mata. Di mo dapat sinagot ng ganoon si Manang. Kaya siya mali siya o hindi. Di mo pa rin siya dapat sinasagot ng pabalang. Itinuturo yun sa elementary na gumalang sa nakatatanda. Siguro, absent ka nung itinuro yun. Mukhang di talaga siya titigil. Nangangati na ang dila ko. Nasasabi mo yan dahil gusto ka ni Manang Salve. Sad ko. Ngumisi siya. Oh well, marunong kasi ako makipagkapwa-tao. Ganun dapat ang gawin mo para magustuhan ka ng mga taong nasa paligid mo. Advice ko yan sa'yo. Pinatay ko muna ang cellphone at umayos ng upo at humarap sa kanya sabay ngiti. Gusto ko ng mga taong nasa paligid ko. Sa Ate Ophelia at sa Ate Elena ay gusto ko. Pati na rin ang ilang mga tauhan dito sa bahay. Lalo na si Alvin. Gustong gusto niya ako. Si Manang lang naman ang ayaw sa akin dahil ikaw ang gusto niyang mapangasawa ni Alvin. Kaso, akong inasawa ni Alvin kaya hanggang dakdak na lang kayo ni Manang. Sarkastikong sabi ko. Unti-unting nawalan ng ngisi ni Rowena. Bagyang tumalim ang mata niya. Huwag kang overconfident, Danica. Marami pang pwede mangyari. At yung ginawa mong pambabastos kay Manang, siguradong hindi yun palalampasin ni Alvin kapag nalaman niya. Si Manang lang naman ay tinuturing niyang pangalawang ina at importante sa kanya. Hindi niya pinapalampas sa mga nambabastos kay Manang. Kaya, good luck sa iyo. Tumayo na si Rowena at isinukbit ang shoulder bag sa balikat, sabay talikod. Sumakay siya sa kotse na at pinausad na itong palabas ng gate. Pumuntong hininga ako. Nag-aalala ako sa huling sinabi ni Rowena. Siguradong magsusumbong si Manang Salve kay Alvin. Ilang beses na nga niya ako isinumbong dahil sa mga kapalpakan ko sa kusina pero tinatawanan lang iyon ni Alvin. Pero ngayon hindi ako makakasiguro na palalampasin ito ni Alvin. Lalo na't exaggerated pa naman minsang magkwento si Manang. Saksi ako kung paano ituring ni Alvin na parang ina si Manang Salve. Importante sa kanya si Manang. Kinabahan tuloy akong bigla. I miss you, baby. I miss you. Napahagikik ako nang paulanan ako ng halik ni Alvin sa muka. Nakikiliti ako dahil sinasadya talaga niyang ikis-kis pa sa balat ko ang medyo makapal na niyang bigote at balbas. Kauwi lang niya at kapapasok lang ng bahay pero agad niya akong sinugaban at niyakap at pinaghahalikan. Hindi naman obvious na namimiss niya nga ako. I miss you too, Alvin, pero tama na muna at nakikiliti ako. Natatawang sabi ko at pilit ko itinutulak ang kanyang mukha. Ayoko nga. Di mo alam kung gaano kita na-miss, baby. Gabi-gabi na ako nag-i-imagine na katabi kita.
Napatili ako nang buhatin niya ako at iniikot-ikot sabay pupog ng halik sa aking muka. Ginagawa na naman niya akong baby. Pero ayos lang basta ako lang ang i-baby niya. Alvin, iho, nakauwi ka na pala. Natigilan kami ni Alvin at lumingon kay Manang Salve na papalapit na sa amin. Ibinaba ko ni Alvin at hinapit sa bewang. Hinarap namin sa Manang Salve pero si Manang ay kay Alvin lang nakatingin. Simula na nagkasagutan kami noong linggo ay hindi na niya ako pinapansin. Kumusta ho, Manang? Nakangiting bati ni Alvin. Mabuti naman, iho. Medyo na-stress lang. Ani Manang Salve at sumulya pa sa akin. Oh, bakit naman kayo na-stress, Manang? Sabi ko naman sa inyo, huwag kayo masyadong magbabad sa kusina. Hayaan nyo na sa Ophelia at Elena. Kung gusto nyo, magdadagdag na lang ako ng kasambahay para hindi na kayo na-stress. Hindi naman yun ang kina-stress ko, iho. Basta, ikukwento ko na lang sa'yo mamaya. Halika muna sa kusina. Nagluto ako ng mga paborito mong ulam. Tamang-tama lang ang oras ng uwi mo. Tumalikod na si Manang Salve at bumalik na kusina. Let's go, baby. Kain muna tayo bago kita kainin. Pilyong bulong niya. Kinurot ko naman siya sa tagiliran na ikinatawan niya lang. Niyakag niya na ako papuntang kusina. Lumukob naman ang pag-aalala sa dibdib ko. Alam kong anumang sandali ay magsusumbong na si Manang Salve. Nag-aalala ako. Baka pagalitan ako ni Alvin. Umuntong hininga ako pero wala naman akong ginawang masama. Nangatwiran lang ako dahil nasa tama ako.